Samantala, inilahad kanina ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa isang press con na karelasyon ng pulis na naaresto sa Bohol, miyembro ng Abu Sayyaf na kasama niyang nahuli. Narito po ang report. Labis-labis ang pagdadalamhati ng misis ni Staff Sergeant Ani Sirahi sa sinapit ng kanyang asawang sundalo sa kamay ng grupong Abu Sayyaf. Ayon kay Joint Task Force Zulu Commander Brigadier General Cirilito Sobejana, natagpuan ng hiwalay ng ulo at katawan ni Sirahi sa bayan ng Patikul bandang 2:00 ng hapon kahapon. Bibili lang daw sana ng manok si Sirahi nang dukutin siya ng mga bandido nitong Huwebes. Sa pagtataya ng militar, 3 araw na ang nakalipas mula ng pugutan ng sundalo. May mga bakas din na pinahirapan muna siya bago pinatay. Panawagan ng misis ng biktima, panawagan ko kay President Duterte na mabigyan ng hustisya. Hindi talaga sir maano yung mukha ng asawa ko. Matapos naman ang mahigit 100 linggong pagtugis, napatay ng mga otoridad noong Sabado ng hapon ang nagsilbing guide ng Abu Sayyaf sa Inabanga, Bohol, ang ASG sub-leader na si Joselito Melloria. Ayon kay Bohol Governor Edgar Chato, sa isang kuweba sa Barangay Bacani sa bayan ng Carin, natunton si Melloria at iba pa niyang kasamahan. Isang habal-habal driver ang nagsumbong sa mga pulis nang makita niya ang naturang grupo. Kwento raw ng tsuper nang hinala siya na baka ang kanyang pasahero ang pinaghahanap na Abu Sayyaf dahil umano sa madumi nitong damit, mabahong amoy at kakaibang wika. Nang masukol daw ng mga otoridad, lumabas ang mga ito at nagkabakbakan. Kanya-kanyang takbo na raw ang mga Abu Sayyaf at hindi na tinulungan pa si Melloria nang mabaril ito. Kinagabihan noong Sabado, napatay rin ang 3 iba pang miyembro ng Abu Sayyaf na hindi pa nakikilala. Sari-saring armas ang nakuha mula sa mga napatay. 3 pang ASG na kasama ni Melloria ang hinahanap. Nailibing na ang 14 na Abu Sayyaf na napatay kasama si Melloria. Sabado rin ang hulihin ang mga sakay ng SUV na ito na posible raw na nasaklarin para tulungan umano ang mga miyembro ng Abu Sayyaf. Sinubukan daw nilang lusutan ang police checkpoint sa bayan. Kinilala ang driver na si Rinor Lu Dungon. Sakay rin ng SUV ang isang Superintendent Maria Cristina Nobleza ng PNP Region 11 Crime Laboratory. Batay sa investigasyon, lumalabas na biyana ng mga kinilalang Abu Sayyaf leader ang matandang babae na kasama ng inarestong pulis at driver. Hindi pinangalanan ng mga otoridad ang matandang babae. Ang batang babae na kasama nila, anak naman daw ng isang ASG leader. Sa pag-iinspeksyon sa SUV, nakuha ang isang pistol, 29 na bala ng 9mm, isang cellphone, laptop, first aid kit, mga pagkain, energy drink, mga damit at iba pa. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, lumalabas na karelasyon ni Superintendent Nobleza ang driver na si Dungon na miyembro umano ng Abu Sayyaf. Nais ni De La Rosa na sa Camp Crame ikulong ang mga ito dahil itinuturing silang high-risk detainee. She's romantically involved or romantically linked with that ASG member, yung driver na later on na find out na si Riner Dungon or alias Kudri na member ng Abu Sayyaf. Kung whatever, kung ano yung ginagawa niya, hindi na yung sanction ng PNP. Sa gitna ng mga namamataang kilos ng Abu Sayyaf sa Kabisayaan, nananawagan ng Department of Tourism sa mga embahada ng ibang bansa na gawing localize o tukuyin ang mga mismong lugar na may mga banta sa seguridad sa kanilang mga travel advisory. Ayon kay Tourism Undersecretary Ricky Alegre, hindi maiiwasang ang banta ng terorismo saan man sa mundo. Pero ang mahalaga raw ay kung paano ito tinutugunan ng mga otoridad. Sandra Aguinaldo, GMA News.